ng Misteryo. Pag ako nag-umpisa mag-saliksik tungkol dito, marami ako mga tanong sa sarili ko, no? Tungkol sa may mga taong naalaman ko na mangyayari sa kanilang buhay o sa ibang tao. Naalaman nila kung may isang problema, kung paano isolve itong problema ito. They can anticipate before a problem arises. They can avoid danger. They can heal themselves. No? So may maraming mga application itong mga bagay na ito. And most importantly, ay yung ating relasyon sa taas. Hindi ko nilang babanggitin yung probinsya, no? May mga pangyayari ko kasi doon na nakita ko na bakit nangyayari yun. Hanggang sa pumunta ako sa isang bookstore. Tumingin ako, nakita ko yung book nga ni Sir Jimmy, and then doon po ako nag-umpisa. Ngayon, nakita ko po kasi na career-oriented po kasi ko no? Nakita ko po kasi na pwedeng i-relate itong mga psychic abilities na to doon sa pag-angat ng karir mo. Kapag mayroong tayong premonition, makinig tayo sa mga premonition yan. Yung isang pagkakataon na mabigat ang kalooban ng paglabas mo ng bahay, na parang ayaw mong lumabas, makinig ka, marahil ay mayroong nag-aabang na aksidente na maaaring mangyari sa'yo. Okay, Aisha, para po ito sa'yo, gabay kapalaran mo. Ibig sabihin lang naman kasi nito, marahil hindi ka makakilos. Kung ano yung gusto mong gawin mo sa buhay mo, parang may pumipigil. Kundi nababais ko dito, sarili mo rin eh. Baka naiipit ka sa isang sweet asyo. Psychic abilities. Ito ba ay namamana? Ito ba ay napag-aaralan? Ito ba ay kusang naibibigay sa atin nang hindi natin inaasahan? May mga pagkakataon na talagang ang iba'y nabibigla at meron na sila ganong kakaibang abilidad. Nakakita ng mga multo, nakakita ng mga elemento, ng mga extraterrestrials, ng mga anghel, ng mga santo, at iba pa. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flower. They also burn incense. Diplomat Hotel. Na North Cemetery. They opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa mga psychic ability. Ano ba itong mga psychic ability? Yung clairvoyance, yung nakakita ng mga multo, mga extraterrestrial, mga elementals. Telepathy, ito ba isang klase ng psychic ability? Ito ba iilan lamang sa ibang mga tao? Pero may mga paniniwala na itong pinaka-normal na psychic ability na hindi natin namamalayan pero nagagawa na natin. Yung iba, kaya magpagalaw ng mga bagay sa pamagitan ng kanilang kapangyarihan ng isip na hindi na kailangang hawakan yung bagay na yon at napapagalaw nila. Yung iba naman ay kaya nilang magbasa raw ng kaisipan ng ibang tao. Mukhang matindi ito, mind reading, ika nga. At yung iba ay mayroong kakayanang lumabas ng kanilang katawan sa pamagitan ng kanilang mahimbing na pagkakatulog. Kaiba ito sa panaginip. Itong sinasabing astral travel or astral projection. Ito ba'y pwedeng mapag-aralan? Ito ba'y likas na sa atin bilang tao? O ito ba'y namamana sa ating mga magulang? O ito ba'y ipinagkakalob sa atin ng kalikasan o ng mga kakaibang nilalang? Magandang buhay mga kataro, muli ako si Kim Tarot. Ayan, iniimbitahan ko po kayong manood at makinig po ng Gabi ng Misteryo. Mamaya po yung 10:00 ng gabi po, hosted by Ray TC Bayan po. Ang topic po natin ngayon ay ang buhay ng psychic sa loob ng paranormal. Kita-kits po tayo mamaya. Salamat! Hello po sa kanilang lahat mga kababayan. Arvin Capasilio po ng Quezon City. Iniimbita ko po kayo mamayang 10:00 hanggang 11:00 ng gabi sa Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio, hosted by Brother Ray Sibayan.
Pag-usapan po natin ang tungkol sa psychic abilities ng tao. Biyaya po sa atin yan ng ating lumikha. Hello everyone, this is Jimmy Licauco inviting all of you to watch the Gabi ng Misteryo tonight at 10 to 11 p.m. This program will be live streamed over DZRH Facebook and other social media platforms. It will be live broadcast as well on DZRH Radio 666 kilohertz and all cable channels of DZRH News Television. Hello po sa lahat. Magandang gabi po. Ako po si Elias Pascasio, isang psychic healer. Iniimbitahan ko po kayo na manood at makinig ng Gabi ng Misteryo ni Brother Ray T. Sibayan. Ang ating po pag-uusapan ay ang tungkol sa mga psychic o clairvoyant. Palang gabi po sa ating lahat at ako po si Yuki ng Spiritual Guide Philippines at iniimbitahan po namin kayong lahat na manood ng programang Gabi ng Misteryo. Dito po yan sa DZRH ngayong gabi October 5, 10 p.m. at ating pag-uusapan ng buhay ng isang psychic. Ano nga ba yung mga pros and cons nun? Nakakatakot pa ito, nakakagulantang, nakakamangha. Atin po yung malalaman mamayang gabi. At see you later everyone. Pagpalain kayo ng poong may kapal. Salamat po. Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo. 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala nga absent. See you! Pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao, nationwide and worldwide. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Uy, napaka-exciting po ating pag-uusapan ngayon po gabing ito mga kababayan tungkol po sa psychic abilities, ano ha? At yung buhay po ng mga psychic, ano ha? Siyempre, marami kasi mga nag-aalinlangan kung totoo nga ba na may mga ganyang abilidad yung mga psychic na nakakita ng mga miyo-miyo, ng mga multo, ng mga elemento, engkanto, ng extraterrestrials, at kung bakit magkakaiba yung mga readings nila sa mga lugar, yung kanilang mga impressions, and yung kanilang vibes sa mga lugar na pinupuntahan, ano ha. Alright, naku, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, ano ho. Abay, unahin ko na ho yung, siyempre, yung ating pinaka-idol sa lahat, ha? Siyempre, kailangan din rin niyang medyo magpahinga after ang ating short interview sa kanya, no ha? Walang iba kundi po ang ating mentor sa larangan po ng paranormal, ang Philippines foremost paranormal expert. Walang iba kundi po si Professor Jimmy Licauco. Sir Jimmy, magandang gabi po sa inyo. Kumusta na po kayo? Hello, good evening. Thank you. How are you, Sir Jimmy? Ha? Marami na nangungumusta po sa inyo. Yeah, I'm okay naman. Thank you. Oho, kumusta na po ang yung tuloy-tuloy pa rin ho ba ang ating research sa tungkol sa paranormal, Sir Jimmy? Hindi na napakarami ng nasulat ko. I wrote 27 books already, you know. Wow. And I have exhausted all the subjects. Oh. Ako maibang ma-research kasi na-research ko na lahat. Yung field na ito. Opo. Pero so far marami na po ngayong mga mga naglabasan na rin mga paranormal researcher, expert at iba pa. Unang-una, Sir Jimmy, ano ang inyong may advice dun sa mga patuloy na nananaliksik sa larangan ng paranormal? Well, ano ko lamang sa kanila is to be objective, no? And not to let their emotions and personal biases to interfere with the objective research. It should be scientific as much as possible. Although we cannot be completely scientific now when it comes to paranormal. Yes. Kasi precisely the definition of paranormal is an incident or event which is beyond science. Mm-hmm. Yun
ganon, you cannot completely adhere to the scientific method. Although as much as possible, if there is a possibility of verifying this scientifically, it should be verified scientifically. Otherwise, hindi pa niniwala ng tao eh. Opo. Even at the point na meron kayo scientific evidence, hindi pa rin maniwala eh. Totoo po yun. Lalo na kung wala ebidensya, di ba? In my case, I've tried to be very, very objective and have evidence. No? And yet, people still laugh at this. No? Pagtatawanan pa yan, wala tayong magagawa dyan. Correct. As far as I'm concerned, napakaraming misteryo sa mundo, mga mysteries, na pwede natin pag-aralan at buksan natin pag-iisip. Do you believe, Professor Jimmy, na the research of the paranormal is a continuing learning process? Oh, yes. Walang katapusan yan hanggang sa libingan. Oo nga. Hanggang sa kabilang buhay. And then, as long as we're alive, we continue to learn. Yes. Oo. Pero once na sa kabila ka, doon na alam na lahat. Mas exciting doon. Mas exciting. Pero kayo, Professor Jimmy, sir, do you consider yourself as a psychic? No. Why? Everybody is. So there's nothing special about me. Yeah. Everybody. Yes, everybody. Everybody's a psychic, right? So, kailan po ninyo na-discover, Professor Jimmy, na kayo po'y isa rin po sa mga psychic? Tulad namin. Alam mo, I Tulad ng iba. consider myself special. I have nothing special that others do not have. Everybody has the ability. Yes. Kanya lang, some are able to demonstrate this, or it comes out more often than other people. Mas madali nilang matutunan o ma-exhibit yung mga yan in terms of emergency. You know? Like, I'll give you an example. Yes, sir. There's an American woman cooking lunch at 1 o'clock in the afternoon in America. No? All of a sudden, she felt a very painful, there's a pain in the chest. Biglang-biglang sumakit yung chest niya. Bumagsak siya sa floor, no? Sa sahig. And nobody knows what happened to her, no, at that point. And then later, about 1 hour later, there was a knock on the door from the American military armed forces saying that her son in Vietnam was shot at 1 o'clock in the afternoon. Wow. 1 o'clock in the U.S. Time. So, how do you explain that? Parang ma-explain yung ano yan, merong verification. Yes. Na-feel, dumumba yung babae, no? Dumumba yung ina. Nasasakit. Tuwama sa kanyang dibdib. Yung pala, binaril o nabaril yung kanyang anak sa Vietnam sa chest, sa dibdib. Oh, how do you explain that? Ito ba'y may kinalaman, Professor Jimmy, yung psychic connection niya dun sa kanyang anak? Well, actually, lahat tayo, ang aking palagay, yung aking theory, yes, lahat tayo may ability eh. Lahat, kasi niya lang, there are some who are able to exhibit this more frequently or more open than others. No? Pero lahat tayo, without exception, are psychic. Yes. Lahat. Yes. So, Tama. It's just that, kanya lang, naging sensational eh, yung mga nagagawa ng mga tao. It becomes so sensational. Naiiwan yung mga ordinary experiences natin. Napakarami. Ordinary tao na wala silang abilidad kuno na psychic. Meron mga pagkataon, biglaan na lamang magkakaroon, no? Kung during an emergency. What does it show? Show that everybody is psychic. Yes, sir. Opo. Professor Jimmy, hinihingi po namin ng inyong permission na magtanong ng tigi-isa o maaari may follow-up pa yung ating mga kasamaan dito. Si ating munang ipakilala si Brother Arvin Capasilio. Isa rin itong sa iyong mga estudyante, Professor Jimmy. Brother Arvin, magandang gabi sa iyo. Yes, good evening. Yes, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi po sa inyo, Brother Ray at Sir Jimmy. Excited po ngayon at napakasaya. Bakit naman po hindi? Kasi unang-una, na-invite niyo po ako ulit. Nagpapasalamat na po ako. Pangalawa po, bumalik po tayo sa ganitong topic po ulit. Kasi yung mga nagdaan po mga linggo
nagkaroon po tayong topic tool sa mga retrograde, sa mga tarot card reading, sa mga pampaswerte. Ngayon, bumalik po tayo sa ganito. Kaya, nagpapasalamat ako at makakapag-share po ako ng aking mga nalalaman tungkol dito. Lahat naman po kasi tayo gifted eh. Lahat tayo pinanganak na special. Lahat po tayo connected. Diyan po ngayon sa pagiging connection natin, nag-uumpisa ang tinatawag na psychometric reading, nandiyan po yung mind-to-mind communication, nandiyan po yung naririnig mo siya mula sa malayo, naaamoy mo siya mula sa malayo. Because we are all connected, mas advanced lang po ang abilities ng ibang tao. Kaya po nila nagagawa po yung mga ganyan abilities. And yet, magpasalamat pa rin po tayo sa ating lumikha sapagkat binigyan po tayo ng ganun biyaya na gagamitin po natin sa kabutihan sa ating kapwa. Brother Arvin, anong tanong mo? Ngayon, anong tanong mo kay Professor Jimmy? Nakikinig siya ngayon. Yes. Opo. Meron pa ho ba ako itanong kasi marami na akong naitanong sa kanya. Kasi maging sa Facebook Messenger, nagkakausap nga po kami niyan eh. Kaya po sabi ko kung may tatanong ako, sige, yung iba muna, patanungin nyo muna ako sa kanya. Sige. Mamaya, pag-isipan mo mabuti ha. Nasa atin ding Zoom, Professor Jimmy, si Elias Pascasio. I think isa rin to sa mga naging estudyante mo rin. Parang reunion yata to. Si Elias Pascasio, siya ngayong psychic healer. Elias, magandang gabi sa iyo. Good evening. Yes. Elias, nasaan ka na? Nawala si Elias. Hindi yata makakonek ka. Alright, here in studio, Professor Jimmy, meron din po tayong bisita rito. Isa rin po ito sa mga talagang hinahangaan sa larangan din ng psychic reading. Si Kim Taro. Kim Taro, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang buhay po si Ray at saka kay Prof. Jimmy po. Thank you po. Oo, so far curious ka rin kay Professor Jimmy, baka meron kang gustong itanong sa kanya. Actually, meron akong gustong malaman, okay? Yes. Lalo na yung sa mga beginner. Ayan. Ang tanong ko lang po, ano ba ang dapat gawin? Or ano bang dapat na gawin yun sa mga nagsisimula pa lang bilang isang psychic? Sa mga beginners, Professor Jimmy. Kasi lalo na, hindi nila maintindihan yung kanilang nararamdaman, hindi ba? Ano din po sabihin na nagsisimula na walang? Meaning, ngayon lang sila na-activate. Ngayon lang nila na-discover yung kanilang mga psychic ability. Ano ang maipapayo nyo sa kanila to advance dun sa kanilang abilidad? Well, actually, lahat tayo mayroon ability. Ano lang, yung maybe special people or I don't want to put them special people. There are some who exhibit this more frequently than others. No, pero lahat tayo, we have the same faculties. Yung pineal gland, which is commonly known as the third eye, we all have this, which is the seat of telepathy. Yes. And there are other abilities of our brain. No? That enables us to exhibit such qualities or skills. Lahat tayo mayroon. Kaya lang yung iba, mas lumalabas yan more often than others. Yung iba nagpa-practice, yung iba spontaneously. Yes. Lumalabas yan. Especially, Professor Jimmy, mga naka-experience ng NDE, yung near-death experience, biglang nag-activate yung kanilang mga psychic abilities? Alin yun? Yung mga naka-encounter, naka-experience ng near-death experience. Oh yes. Alam mo yung near-death experience, ang nag-umpisa ng mag-study dyan si Dr. Raymond Moody. Sa isang libro niya called Life After Life. Yes. Siya ang una nag-investiga niyan at siya rin nag-invento ng near-death experience, yung salita, yung word, near-death experience was invented by Raymond Moody. And I met Raymond Moody. In person, huh? I listened to his lecture. Yes. And I met him. We had some good conversation. Raymond Moody. He was the one who started this near-death experience. He studied 50 cases at the time. Wow. And he wrote it in the book Life After Life, which I have. A very nice person. He's a doctor of medicine. Si Raymond Moody. Bakit ganun na, Professor Jimmy? After that NDE, meron na silang na-unlock na yung kanilang mga abilities?
yung mga nag-undergo ng kanyang studies, Professor Jimmy. Those who encountered the NDEs. Well, actually, lahat tayo mayroong faculty. No. But sometimes, because of fear or because of our, religious beliefs, for example, in the Catholic religion, sa demonyo ito Ganyan, they consider it to be evil. Tarot card, evil din. Ganyan. So, sometimes because of religion, sinusuppress natin yung ating ability. And this is true, especially during the Middle Ages. There are many people who were exhibiting extraordinary powers. They were considered witches and they were tortured. They were burned at the stakes by the Catholic Church at that time. Pero ngayon mukhang nagkaroon ng evolution, Kim Taro, na parang accepted na rin ng society ngayon yung existence ng ganito mga abilities. Do we still consider it as esoteric knowledge, Professor Jimmy, as of today? Yes, there are some societies that are more open than others. No, dito sa atin, sa Pilipinas, hindi pa masyado tayo accepted, although mas marami rito mga natural psychics than in other countries because we are more open. Kanya lang, because of religion, nagkaroon ng conflict suppress nila yung kanilang ability dahil kanila masama itong mga ganitong bagay. Pero si Kristo mismo nanghula potensya yung mga prophecies siya. Hindi ba? In fact, I have a book, a small book called Psychic Abilities Displayed by Jesus and the Prophets. But it is not, it's sold only here. Kaunti lang kopya. Naku, baka sold out na. Ayan. Sir Jimmy, meron pa rin tayo isang bisita rito, isang lady psychic to. Actually, she's a clairvoyant. Si Yuki ng Spiritual Guide Philippines. Yuki, welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Sir Ray. Magandang gabi rin po sa inyo lahat, kila Sir Jimmy at sa lahat po ng nanonood. Maraming salamat po sa pag-imbita po ulit. At gusto ko po magpasalamat kay Sir Jimmy and sa inyo din po, Sir Ray, kasi dahil sa mga studies nyo, mga esoteric studies, no, kasi nung nagsisimula pa lang ako, hirap na hirap akong makakita ng mga paranormal books to guide me to my process. Pero dahil po sa mga ginagawa nyo na pag-share ng mga guidebooks, I'm sure na marami pong natututunan, lalo na po sa mga nagsisimula pa lang. Meron ka bang question kay Professor Jimmy about psychic abilities and paranormal encounters? For now, wala pa po. Pero hopefully someday, ma-ask ko po. Pero Professor Jimmy, ito yung isang very controversial na mga debate about psychic abilities. Let's say merong dalawang psychic people, magkaiba yung kanilang nakikita sa isang haunted place. Yung isa nakakita ng multo, mga elemento or engkanto, and the other guy, which is also a psychic, nakakita siya ng mga extraterrestrials or those beings from other dimensions. How do you explain that, Professor Jimmy? Yeah, you know what I discovered? Magandang tanong yan. Dahil naka-enkwentro na ako ng mga tao na nakaka-enkwentro o nakaka-pick-up ng mga elementals, mga dwarfs, ng mga elementals. So, meron mga iba nakakita ng extraterrestrials, may iba rin nakakita ng multo. So, merong abilidad, iba-ibang abilidad ang tao. There are some who can see only elementals, hindi mga spirit of the dead. There are some who can see only spirit of the dead. And there are a few who can see, especially in the West, extraterrestrials. No? And therefore, you can see na meron lahat na abilidad, pero hindi lahat mag-manifest in the same way. Iba-iba ang abilidad ng mga tao tungkol dyan. Pero bakit, sir? Yung isa nakikita ganito, pero hindi sila pareho na nakikita sa isang lugar na masasabi nating haunted? Maganda tanong yan. No? Hindi ko lang kung makakasagot ko yung tanong yan. Pero sa akin palagay, meron kasi mga, how do you call it? Or maybe... specialty. Pero parang... Kasi I have met people who can see only ghosts, no? I've met people who can see only elementals or nature spirits, but not ghosts. So,
merong mga iba-ibang talents. Now, why it is so, I do not know. Hindi ko alam. Maybe we can consider, Professor Jimmy, na they have different vibrations or frequencies. Correct. Opo. Nung kanilang brainwave. That's yung different vibration. Tama ka dyan. Dahil mas sensitive sila sa mga gano'n. Sa kesa ibang bagay. Yun ang maraming explanation tungkol dyan. Alright. Naku, hindi natin mapatatagalin pa si Professor Jimmy sa ating talakay ng gabing ito. Sir Jimmy, maybe mayroon kayong gustong i-advise din sa ating mga kababayan, especially those who are na nakaka-encounter ng ganitong mga ghosts and other spirits around. Ano ang kanilang unang-unang dapat na gawin kapag may nakita silang gumagalang kaluluwa, Professor Jimmy? Alam mo, maganda yung tanong yan. I'm glad that you asked that, ha? Kasi karamihan pagka nakakita ng multo o tarandaman, natatakot, hindi na makakilos, nanginginig na, at tumatay yung buhok nila. Actually, wala pa ako nakita o na-encuentro na multo na nagsakit ng tao. Wala pa multo na nagpatay ng tao sa buhay. Yung mga yan ay gawa-gawa ng mga pelikula, mga istorya sa radyo, sa television, at saka sa pelikula. No? Tinatakot ang mga tao. Alam mo, ang pinakamagandang na pelikula na nakita ko na kaya hanga-hanga ako dahil very realistic at saka hindi sensational. Yung pelikulang Ghost. Yes, I agree, Professor Jimmy. Yes. And Patrick Swayze. And Demi Moore. And Patrick Swayze. Si Patrick Swayze patay na, naging multo na yun. Oo nga, totoo na naging multo. Si Demi Moore, asawa ni Bruce Willis. Andiyan pa rin siya. Ang napakaganda ng story yan kasi whoever wrote that script knows what he's talking about. Yes. May mga nagkakwento or gagawa ng mga istorya. Gawa-gawa lang na kalang imagination, walang research. Kaya takot lamang. Pare-pareho lang, nananakot lamang. You don't learn anything from that. Pero sa yung Ghost, marutunan isa pa napakaganda. The Sixth Sense. Yun. Bruce Willis, yes. Opo. Napakaganda dahil these are based on actual research because the people who wrote that are members of Psychic Research Society. Yes. For example, isa pa maganda pala, yung Ghostbusters. Yung una, yung pangatlo, pangit na yan. Opo. Hindi. Yung pangatlo, pangit na. Iba na. Yung unang-una. Yung unang-una. Yes. Kasi ang sumunod doon, si Dan Aykroyd. Now, sino si Dan Aykroyd? Isa yan membro ng the American Society for Psychical Research. Yes. Kaya alam niya sinasabi niya. Saka ang ganda ng pagkakagawa, although they made it comedy, ang ganda, ginawa ng comedy yung ginagawa ron sa mga multo. Pero hindi ka matatakot, hindi ka matatakot sa pag naparoon yung movie na yan. Professor Jimmy, bago namin kayo bitawan, Professor, available pa ho ba yung Understanding the Psychic Powers of Man? Naku, na sinulat po ninyo? I have a bad news. Wow! Wala na. All of my books, I've written 27 or 28 books. 28 books I've written. Opo. At yan, all sold out. Naku po. Wala na. Dapat mag-republish pala sila. Well, nasa publisher na yun. Sa bagay, opo. Pero I think baka may makakita sila ng mga digital copies, Professor Jimmy? I think Amazon.com. Amazon, yes. Nagtataka ako. Meron selling it for yung isa $50. Mahal na. Sabi ko, tres. Sorry. Dito wala pang 300. Oo nga. Ba't mahal-mahal naman nasa Amazon? Saan nagaling ito? Hindi naman ako nagtinda sa kanila. Opo. May mga tao rito na business-minded. Opo. Sa National Bookstore. At pinagbili sa sa Amazon.com. Anyway, Professor Jimmy, naku, maraming salamat po sa inyong binigay sa amin na oras. Ngayon po gabing ito, alam po namin na dapat tulog na po kayo. Nistorbo muna namin kayo sa ating program. Maraming salamat, Professor Jimmy. Thank you very much for inviting me. You're welcome, sir. Thank you so much. Ayan, naku, pambihirang pagkakataon po mga babayan na ating pong mga kapanayam live si Professor Jamie Licauco sa kabila ng kanyang
Siyempre, medyo, alam nyo na, pag tumatanda, may iniindang karamdaman, pero andyan pa rin siya at masigla pa rin ang kanyang pagtugon sa ating mga katanungan. Alright, balik po tayo sa ating mga bisita ngayong gabing ito. And of course, si Kim Taro. Kim Taro, muli magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? And kumusta naman ang mga pagbabasa mo ng mga cards, tarot cards? Mais naman po. At ito, medyo busy sa social media, lalo na po sa TikTok. Kaka-reading po. Marami kang kliyente yan. Pero ang gamit mo ba ay tarot cards lang? Meron bang time na gumamit ka rin ng angel cards or any esoteric cards? Yes po. Lalo na ito, oracle cards naman ito. Oracle cards. Anong difference niyan dun sa rider type na tarot cards? Kasi ito, more on para sa akin dumating na ako sa punto na itong cards na ito, para siyang Harry Potter na gumagalaw. Talaga? Nakikita mo parang nakikita ko siya mismo. May motion siya pag binabasa mo na? Then doon ko nakukuha yung reading. Wow, ang galing naman. So, pag tinitigan mo siya, parang alive yung images. So, doon nakaka-enjoy yung pagiging reader. Kailan ka ba nagsimula ng tarot card reading? Since 2014 pa po. 2014? May nagturo lang po sa akin. You were, what age ka nun? Siguro mga 24. 24. Bata pa, 24 years old. During the time. So, yun lang na-unlock sa'yo. Meron pa. Any other psychic ability? Yung pagiging clairvoyant. So nakakita ka rin? Nakakita rin po ako. Kadalasan po mga elementals at minsan po ay mga ghosts. Ayan. May time ba na nung nagsimula ka sa ganitong larangan na natakot ka rin? You don't know what to do? Ano yung first defense mo na dapat na gawin kung sakaling makakita ka ng mga pangit na mga mumo? First defense po, number 1 po, yung pananampalatayang pananalangin mo po. Ayun. So, yung nakakatakot sa akin noon, yung hindi ko pa alam, yung minakasalubong po akong kapre at muntikan ko ng mabunggo. Talaga? Talaga as in solid? As in physical, kita mo physical na? Po. Nilingan ko po, nasa malayong lugar na ako, nilingon ko, pulang-pula yung mata nakatingin sa akin. Anong sabi? Hindi mo kinausap? Hindi siya nag-communicate, hanggang gano'n lang siya. Talaga? Totoo bang ang kapre may hawak na tabako? Yung iba, wala. Yung iba wala. Sa aking nakikita. Hindi, iba raw naka-vape na Naka-vape. Joke. Ayan. Maraming salamat, Kim. Babalikan kita. Si Brother Arvin. Brother Arvin, diyan ka pa? Nawala. Yun. Yes, Brother Ray, nandito pa po ako. Sayang, hindi ka Hindi ko lang umapindot ng tama kasi yung mute. Sayang, hindi ka na nakapagtanong kay Professor Jimmy. Pero so far, ano yung lalong, ikaw, do you consider yourself as a psychic? Yes, of course. Everybody is. Lahat pinanganak. Paglabas pa lang sa sinapupunan, psychic na po yan. Kaya lang po nawawala yung abilities. It's because of kung ano yung programming na nangyayari sa atin sa bahay because of the belief system, and then sa school na tinuturuan tayo ng mga academics, technical. So yung vibration mo tungkol dun sa mga psychic abilities mo, bumababa po yan. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng bumalik ka sa sarili mo, mag-meditate ka. Yun nga pong kinatutuwa ko na pag nagme-meditate ka, na-discover ko lang lately, you're already going back to yourself. Matagal na ako nagme-meditate Nung araw, laro-laro ko pa lang yan. In fact, nung naghihintay nga lang po ako ng order ng pagkain sa isang restaurant, nagme-meditate po talaga ako. Buti. Kaso nga lang po, buti sa yun po, na bumabalik ka pala sa sarili mo, which is very, very, very important. Kaya po, yung ako matagal na po akong researcher, matagal na rin po akong tumitingin sa mga website nyo. Nung araw, may mga websites pa po kayo eh. Binabasa ko po yung mga yan. Hanggang ngayon. In fact, kinaka-copy-paste pa nga po yan eh. Yes, yung mga tripod something. Pero ngayon, meron ako existing ngayon, raytisibayan.com. Yan. Okay. In fact, meron pa rin paraw ako nito. Buhay na buhay pa eh. The GD Crystal. Naaalala ko po ito. Opo, alagang-alaga ko po ito. In fact, sabi ko pa nga po dun sa isang kaibigan ko na clairvoyant sa opisina,
Pakitignan nga, alam niyo sabi ho niya, apatan dinala kong ganito eh. Bumili ko sa inyo ng 3 maliliit at 1 malaki kasi may libre nga kayo, di ba, nung araw? Yes. Pagka malaki binili nyo. Sinasabi nila, yung isa may kidlat. Tapos yung isang crystal, may malaki daw ang tenga. Yung isa naman daw nasa loob, meron daw naman mahaba na buntot. So very clairvoyant po talaga siya. Kaya kumbaga nagkasundo po kami and then in-explain ko na lang po sa kanya, wag na wag mong ilulus yung ability mo, yung psychic ability mo kasi special gift yan. Alam mo kung bakit binigay ka ako sa iyo yan? Meron kang mission dito. Sana gampanan mo. Malay mo, doon ka pa nga yumaman eh. Doon ka maging kilala eh. Kaya binabanggit ko po na lahat po tayo may psychic abilities. We are all connected through a series of web. Yun po, kaya po... Brother Arvin. Saka isa pa po. Sige, bago yung isa mo, may tatanong lang ako sa iyo. Dumating ba sa isang punto sa buhay mo na naka-encounter ka ng matinding challenge sa buhay mo dahil ginagamit mo ang iyong psychic ability? Yes, meron po. There was a time, natutulog po. First time ko pong umattend sa mga... Yun yung 2007, umattend na po ako sa mga trainings ni Sir Jimmy. There was a time na umuwi po ako sa bahay. Alam nyo, nagulat ako, may mainit na pumapasok sa katawan ko. Pagkatapos po, naggaganon yung kamay ko. Nanginginig. Okay. Hindi ko pa po alam yun. Hindi pa ako pamilyar dun. Tumayo po ako. Pumunta po ako sa kwarto ng nanay tatay ko. Tumabi ako sa kanila. Dahil sa takot. Hindi ko pa po alam kasi kung ano yun eh. Kaya sabi ko, ma, dito muna ako matutulog kasi parang may kasama ako doon na gustong pumasok sa katawan ko eh. Hanggang sa nalaman ko na sana pala nanggaling ako, yung bang tipong subukan mo muna, malay mo mabuti yun. Na tipong malay mo, maging isa kang psychic surgeon. Kaya maging isa kang healer. Actually yan, healing pala. Nung minsan nagkausap po tayo dyan sa tungkol sa panggagamot. There are 1,000 ways of healing. Meron nga pong gumagaling, di ba? Bumabalik sa dati niyang school. Bumabalik yung sigla niya. Meron umuwi sa mga hometown nila. Bumabalik yung pagkabata nila, sumisigla. Meron naman kayo, abutan nyo ng pera, nawawala yung sakit ng katawan. Hindi ko po alam, hindi ko maintindihan. Alright. Kaya, nagtataka lang po. Excuse me na. Ayan. Sige, nasasabing, uminom ka muna ng kape, Brother Arvin, ha? Babalikan kita. Babalikan kita. Sige po, okay na po. Atin mo nang tawagan si Elias kung ready na siya, Brother Elias. Magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program. Medyo na-delay ka. Hello po. Hello po, narinig po niyo ako? Yes. Loud and clear, Brother Elias. Okay po. Opo. Kumusta ka na? Tatanong sana ako kay Sir. Okay naman po, Sir Ray. Salamat sa pag-invite. Oo, nakaligtaan mo na si Professor Jimmy. Pero so far sa ngayon, kumusta ng Elias Pascasio? Anong ginagawa mo so far hanggang sa mga panahon ito? Pagka hindi po ako nakakalabas, may online reading po ako. Dito lang po sa bahay, nagka-online reading. Kasi meron pong mga kliyente na malalayo na hindi ko mapuntahan. So, via online, doon po na nagagamit yung distant healing kahit na malayo. Yeah. Nagagamot natin sila. Tapos yung isa sa mga siguro hindi nag-aaral tayo hanggang ngayon, nag-aaral pa rin naman. Pag nanggagamot mo ako, nagpapainom po ako ng tubig, di ba nag-iiba po yung lasa ng tubig? Yes. Ang narinig po niyo ako, Sir Ray? Yes, go ahead. Nakikinig kami. Okay. Buong mundo nakikinig sa'yo. Naiiba yung lasa ng tubig. Ang weird po doon, yung tubig, pag ininom niya, nalalasahan ko rin po doon sa baso pagkatapos ko dasalan. But dinasalan ko, tapos ininom niya, nag-iba lasa. Alam ko po yung lasa kahit hindi po ako uminom. Talaga? Opo. Anbaw po mapakla po. Alam ko mapakla. Ako pa nga nauuna. So nako-confirm yun, no, Brother Elias? Nako-confirm yun nung mismong tao na nakainom ng tubig. Ganon din yung nalasahan mo. Opo. Sabi ko, bakit mapait ba yung lasa mo? Sabi ko, oo, mapait. Kaya po, mapakla. Sabi ko, yun yung medyo bago. Yun yung kakaiba. Tapos kanina po yung tinatanong nyo kung ano po yung mga weird na experience regarding sa mga spirit. Ang di ko po makakalimutan, katulad ni Kim Taro, ako naman po tikbalang naman yung nakita ko. Tikbalang naman, ba? Apo.
Dito po sa amin may mga puno po kasi, madaling araw. Lumalakad po ako, tapos may kasama ako. May nakita pa akong tikbalang sa may puno. Yung mata po, pulang-pula, tapos bumaba. Talagang kalahati po yung kanyang katawan tao, kalahati kabayo. Ba't siya bumaba? Pagbaba, kasi nakita ko sabi ko may tikbal. Tinuro ko po kasi gano'n sa puno. Sabi ko mayroon pong tikbalang. Natakot yung kasama ko. Sabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang naman manakot. Sabi, hindi ko naman nakikita. Para po makonfirm, sir, para makonfirm, sir, na mayroong tikbalang. Pagbaba niya po, tumakbo yung kabayo, rinig ko po yung paa. Talaga? Yung tigidig-tigidig? Narinig mo? Yung paa po. Rinig din po nung kasama ko. Talaga? Tapos sabi niya, doon po na-confirm na totoo yung nakita ko. Ayun. Sana sinabi mo huwag siya matatakot kaya buwaba siya sa puno. Jijingle lang yung tikbalang. Hindi, nakita ko po kasi nakatingin sa amin. Talaga. Tapos sabi ko may tikbalang. Natakot siya. Tatakbo siya. Yung tikbalang patakbo din pa ganun. Alright. Elias, Brother Elias, maraming salamat. Babalikan na uli kita sa ating discussion ngayong gabing ito. We have only 15 minutes to go sa ating program. Tawagan muna natin si Miss Yuki. Miss Yuki, kumusta ka na uli? Hello, Pastor Ray. Eto, okay naman po. Anong ginagawa mo ngayon, lalo na ngayon, nasa Spiritual Guide Philippines ka? Nakikita ko yung mga live streaming nyo. You do some ceremonies, ano? Ano yung mga seremonyang yun? Yes po. Actually, this week or maybe for the past weeks, na-align po kami sa pag-share ng wisdom. So, nagla-live po kami sa aming FB page to share wisdom. And then, may pinuntahan din po kami what we call the Sacred Fire Ceremony. So, for now, I cannot share kung ano po yung meron doon. But I can tell you that it's also about teaching of oneness, no? And if magkaroon man po ng opportunity yung mga kababayan natin to have this Sacred Fire Ceremony, is i-go nyo lang po. Kasi makakatulong po yun para mapaangat yung consciousness nyo and also to know more about yourself and the world and beyond this world. Ayun po. Pero so far, kailan ka uli na-activate yung psychic ability mo, Yuki? At what age? Sa pinaka-earliest na naaalala ko po is nung 7 years old ako. Wow, as early as 7 years old. So, one example of that, nasa kwarto lang ako, madilim nun. And then suddenly, napatulala lang ako doon sa kisame namin. And then naka-receive ako ng guidance na para bang may nagsasalita sa sarili ko. Pero boses ko din. And then, yung binigay na yun na guidance sa akin, yun yung pina-follow ko hanggang sa tumanda ako. Like, binigyan ako ng choices kung ito yung mapapangasawa ko, ganito yung mangyayari sa akin, ganito magiging pangalan. And then, yun yung pinalo ko hanggang pagtanda ko. Sinabi sa'yo yun? Yes po. Talaga? Opo. Like hindi naman po sinabi yung direct name, kundi clue lang. For example, mahaba yung pangalan, maiksi yung apelyido, ganon. Tapos may 2 tao, kung ito yung pipiliin mo, ganito yung mangyayari sa'yo. Kung ito namang tao na to, ganito yung mangyayari sa'yo. So hanggang sa pagtanda ko, sorry, dala-dala ko yung guidance na yon. Hindi ko siya nakalimutan, 7 years old pa lang ako noon. Kaya yung pinili ko, yung better na, yung ginaid sa akin, is nandun yung naging better yung life ko at wala akong pagsisisi sa choices na ginawa ko. Alright. Very thankful dun sa guidance na yun. May time ba na dun sa stage ng buhay mo na naharap ka sa matinding challenge because naging sensitive ka, naging mas psychic ka, ano yung part ng buhay mo na yun? Yes po, dumaan po ako sa sa tinatawag natin na pre-awakening process. So, mga way back 2005 yun, sorry, dumaan ako sa matinding depression. Kumbaga, yun yung lowest of my lowest. Alam mo yan nangyayari ngayon sa ibang mga sensitive. Going back, go ahead.
Go ahead, Miss Yuki. Ay, totoo po yan kasi lalo na po Age of Awakening ngayon is marami pong dumadaan sa mga mental illnesses katulad ng mga depression dahil hindi nila alam na mga empath sila. Pag sinabi nating empath, mas nararamdaman nila yung energy dahil wala pa silang awareness, hindi nila alam yung nararamdaman pala nila isa galing sa ibang tao. Ganon. So, nung time po, nung 2005 na yon, dahil dun sa depression ko, kasi na-isolate po ako that time. Feeling ko walang nakakaintindi sa akin. Alright. Doon ako nagka-idea na mag-aral about meditation. And syempre, nandun din yung question sa akin na ano pa ba yung mga paniniwala ng ibang religion. Kasi at one point, nagkaroon din ako ng doubts sa teachings ng religion ko. So I tried to learn more about the other religions and kung ano yung mga nung una yung mga pagkakaiba nakita ko, pero along the way I understand na there is no divide with religion. Kung meron man religion, there is only love. Yun. Alright, kasi yung mga yes po, kasi yung mga binigay ng mga religions na yan is mga guidance yan to be able for us na malive yung buhay natin ng maayos. So, kailangan lang natin piliin kung ano yung mas makakatulong sa atin. Alright. Ito, mga tigi-tigisang question lang sa inyo. Ano, I think yung question ibabato ko sa iyo, Yuki, yun yung question ko sa iba. Nakagamit ka na ba ng pendulum? Yes po, Sir Ray. Actually, katabi ko nga yung pendulum ko. Kasi paano? Kasi iba kasi ginagamit pa rin niya sa, let's say, yung mga ghost hunters dyan or whatever, mga psychics na nag-iimbestiga ng mga lugar na may problema. Ano yung feeling when you use the pendulum? Kasi sabi nila baka ginagano mo lang talaga sinasadya mo Ayun po. So, ang pendulum po kasi is naka-base yan sa energy. Okay. So, before, may mga tinuruan ako na hindi pa nabubuksan yung mga chakras nila, no? Kasi nakikita nila, napapagalaw ko yung pendulum. So, I said na, itry nyo kung mapagalaw nyo din. Dahil nakablock pa yung chakra nila that time, hindi gumagalaw yung pendulum. Yung iba, nanginginig. At the same time, yung feeling nila, inaantok sila, nade-drain sila. Kasi yung ginagamit na pampagalaw po ng pendulum is from our energy. Yun. Salamat, Miss Yuki. Si Kim dito, Kim, na-try mo na rin ba yun? Nag-dowsing ka using pendulum or nasubok mo rin ba ang dowsing rod? Yes po. Alright. So ano yung difference nung paggamit mo ng isang pendulum sa dowsing rod? Kasi yung sa pendulum kasi sa akin ginagamit ko for confirmation. Alright. Okay, pwede siyang pang yes or no, reading. Okay, at pang-detect din ng mga energies at mga entities. Hindi ka ba nag-try ng Ouija board? Hindi pa sa ngayon po. pero napatunayan mo ba o nagkaroon ka ba nagkaroon ka ba ng doubt na tama ba yung sagot sa akin o baka naman sarili ko lang gumagawa Minsan po, pero nung natutunan ko ng gumamit ng pendulum, nakikita ko na accurate na yung pag-ikot. Okay. Kasi yun talaga, steady lang naman yun Okay. So, yun lamang po. Ayun. Salamat, Kim. Ikaw, Brother Arvin, anong feeling kapag gumamit ka ng dowsing rod or pendulum? Yes po. Nasubukan ko na po yan year 2007. In fact, dinala ko pa nga yan sa opisina. Sinubukan ng mga kasamahan ko sa trabaho, mga babae. Lalo-lalo na yung mga tungkol daw po sa mga love life nila. Okay naman po siya. Gumagalaw po siya mag-isa. Nagsuswing, ipaprogram mo siya pagka vertical ang direction, yan yung yes. Horizontal ang direction, yan ang no. Maging yung sinasabi niya yung dowsing rod, kumuha po ako ng ballpen na walang ink. Kumuha po ako ng hanger, in-stretch ko, binend ko ng letter L, tinusok ko po dun. Tapos yan, gumagalaw po siya. Okay naman po siya, talagang nagsasabi naman po siya ng dapat. Hanggang sa malaman ko po, meron ka palang tinatawag na intuition. Bakit hindi yun? Kumbaga sana, wag ka nang hindi ko dinidiscourage na wag kayong gumamit pero na maganda yun mga pendulum. Sa akin lang po, if you want it more advanced, you have to practice intuition na lang. Kaysa gumamit ka ng
kaysa gumamit ka ng dowsing. No, hindi ako din nandi-discourage mo pala. At saka po pala, Brother Ray, ilang minuto na lang kasi natitira po sa atin. Wag mo ubusin. October man po. Happy Teacher's Day po pala. Happy Teacher's Day. Po. Sa mga nagtaga po sa katulad kong pasaway ng estudyante, magandang gabi po sa inyo. Sa ating lahat. Magandang gabi din po sa retired teacher kong biyenan, Frida Ocampo Galang, at sa advisor po ng anak ko ng Quezon City Science High School Grade 7 Curie, Maria Cristina Divino po. Ayan. Nagpapasalamat po ako sapagkat inalagaan yung isang pasaway na katulad ko. Anyway, balik po tayo sa topic. So, dowsing, yes, I've already tried it. Mula nung nag-research pero ako, magbasa ng mga kay Sir Jimmy. Yan. Ito yung tanong ko in a brief in a very short na answer mo, no. Nagkaroon ka ba ng time na nag-doubt ka while using dowsing rod or pendulum? Of course, yes. As a beginner, lahat naman tayo kapag nagsisimula, totoo ba to? Bakit hindi natin subukan? You will only kill the doubt if you already tried it. Yun. Salamat, Brother Arvin. Brother Elias, ikaw naman. Gumagamit ka ba ng dowsing rod or pendulum? Ito, wala kang audio. Yan, paki-on mo lang, yan. Okay po, hello po Sir Ray. Yes. Ang ginagamit ko po itong St. Benedict para sa pendulum, pwede rin po siya umikot. Pagka yes. So, ang ginagawa ko para yung mga tao, kasi skeptic po, hindi naniniwala. Tama. Ito pong dito ko, pinapahawakan ko sa kanila, tapos umiikot po ito kahit hawakan nila dito. Sila na yung humahawak, hindi ikaw? Ako po ang mahawak. Ako po humawak dito, pero para malaman nilang hindi ko iniikot, pipigilan nila yung kamay ko. Mo. Ito yung kamay nila. Pipigilan nilang ganon. Yeah, I think magandang magandang dapat gawin para mapatunayan na hindi mo sinasadyang pagalawin. Right? Opo, ganun po. Para pipigilan nila ako, gagamitin na yung buong lakas nilang pagano para pigilan. Pero iikot pa rin po yun. Tapos ay meron din po akong dowsing rod. Ito po. Yung dowsing rod. Ha? So, so ito, magagamit ko po ito na para ma-confirm natin kung may spirit dun sa isang bahay o isang entity. Kasi I think kaya ginagamit yung ganyan para doon sa mga tao na hindi naniniwala at hindi sensitive sa energies. Hindi rin nakikita. So ito using pendulum or dowsing rod, mako-confirm yun. Alright. Maraming salamat, Brother Elias. Thank you. Alright, Kim, muli magandang gabi sa iyo. So anong using your tarot card, mayroon bang time na you read kung ano magiging senaryo sa bansa like Pilipinas? Yes po. Paano yung ginagawa mo? Let's say mayroon tayong problema with the West Philippine Sea, itong sa nagagawa mo rin ba 'yon? Yes po. Alright, kaya mo gawin. Ngayon din po. Kaya mo i-reshuffle yung kaya mo i-shuffle yung tarot card mo? Tingnan po natin. Pero ano naman to hindi naman yung accuracy depende na rin kung ano ibibigay na message, no? Using the ability of Kim Taro, how to read tarot cards. Actually, yung gamit mo ay anong tawag diyan? Oracle cards. Oracle cards. All right. So sa pinakikita sa akin itong batang babaeng ito, nagtatago. Then ang sinasabi sa akin na merong pinaghahandaan yung China na bigla na lang silang wag naman sana na susugod sa Pilipinas. Opo, yun lang sinasabi dito. Hindi naman siguro Taiwan yan. Hindi po, pero hindi ito taon na ito. Pero hindi sa taon na to. Ilang taon pa mula ngayon? Sa pinapakita sa akin 2025. Yun ang sinasabing warning. Pero itong ganitong mga
actually prediction or forecast, hindi naman natin masasabi na maaring mangyari to in the future, di ba? Opo. Kasi meron tayong free will that we can change the future. Totoo po yan. Alright. Naniniwala po. So yun yung sinasabi mo sa mga nagpaparid sa'yo. Ito sinasabi ko lang ngayon ito dahil ito yung nakita ko ngayon. Opo. So maaari pa magbago yung bukas or sa mga susunod pa mga pwede araw. po yun, magbabago talaga. Ayun. Depende po sa gagawin mong aksyon. Yun. Salamat, Kim Taro. Saan ka pwede matunghayan and makontak, Kim? Ayan, sa TikTok po. Yes. Ayan. Follow nyo na lang po ako. Kim Taro 11 po sa TikTok. Wow. At nagla-live po ako doon. At kung gusto nyo naman po magpa-private reading sa akin, consultation sa Facebook po, Kim Tarot din po. Ayan. Yun lamang po. Kim Taro 11, no? Sa TikTok yun? Opo, sa TikTok. Mas malakas ka sa TikTok, no? Opo. Salamat, Kim. Brother Elias, saan ka pwedeng matunghayan? Ano yung ginagawa mo kapag mayroon bang mga napoposes, pinupuntahan mo ba? Opo, ganun po, Sir Ray. Ako po yung pumupunta sa tao. Pinupuntahan ko po sila, tapos pagka may nagpapaservice po sila pag gusto po nila. Oo. Saan ka pwedeng tawagan? Sa FB po, Elias Pascasio. Sa YouTube po, meron po ako Elias Psychic TV. At sa TikTok po, Elias Psychic 0815. Wow. Walang contact number? Meron po, 0966-203-7917. Pakiulit, Brother Elias. 0966-203-7917. Thank you so much, Brother Elias. And hanggang sa muli. Salamat po uli, Sir Ray. Thank you so much. Magandang gabi po. Yuki, muli magandang gabi sa iyo. And meron bang event ang Spiritual Guide Philippines na pwedeng puntahan ng ating mga nakasubaybay ngayon? Yes po, for now po, bali nakafocus po kami sa aming FB Live to guide people. And also if may mga ceremonies, diba, we will let people know sa aming page. Maraming salamat po, Sir Ray. And also to contact us, please follow us sa FB page po namin, Spiritual Guide Philippines. We do private readings. Minsan nagla-live po kami, nagbibigay kami ng mga free readings. Also, we do spiritual healing, yung mga guidance din sa mga gustong matuto about spirituality. As a clairvoyant ba, Yuki, nakakita ka naman ng anghel? Yes po. Bali, depende po yan kung saan tayo mag-tune in, kung saang vibration, kung saang frequency. So it's possible. We can also tune in sa mga ETs, extraterrestrial, angels, and mga nature entities or mga souls. So nakadepende po kung ano yung pangangailangan. Ayan. Salamat, Yuki. Kim, dito sa Lumis Studio, ano nakikita mo? More on kaluluwa. Talaga? Oh. Meron din elementals na sa labas. Alright. Ano pa? Din dun sa taas, more on kaluluwa rin na merong na-vibescotic balang. Dito sa tabi? Yung mga spirit guide mo. Salamat. Brother Arvin, muli maraming salamat sa iyo. Saan ka pwede matunghayan ng ating mga followers and also avid listeners ng Gabi ng Misteryo? Yes, sa mga avid listeners po, sa mga forever fans ng Gabi ng Misteryo, matutunghayan nyo lang po ako o makokontak nyo po ako sa aking buong pangalan. Kasi nga, naalala ko si Dr. Joe Bilasano. Huwag mong baliktarin yung pangalan mo, yung mga pangalan. Ako hindi, buong pangalan ko, hanapin nyo lang po ako, pwede nyo po akong konsultahin, pwede nyo rin po akong tanungin, pero ito lang po ang huli kong masasabi, magmahalan po tayo, mabait po tayo sa ating kapwa, maging positibo tayo, maging masaya po tayo. Kung ano po tayo, siya din ang espiritu. Kung salbahe tayo, mabuti tayo, ganun din po sila. Kung natatakot tayo, ganun din sila. Kung matapang sila, matapang din tayo. Kaya wala pong pinagkaiba sa mga nilalang na hindi po natin nakikita tayo. Yun lang po, maraming po salamat. Salamat, Brother Arvin. Salamat sa ating mga nakagapay, si Miss Yuki. Salamat po. Elias, salamat sa iyo. And Kim, thank you din sa iyo. Salamat din po. And also, sa lahat po ng mga gumabay sa aming gabing ito, na mga hindi nakikita. Salamat. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan.
Sa ilang saglit ho ang programang Gabi ng Bading ni Miss Moria Liño, Pilipinas ang oras, 11:03 p.m.